RBD 2022 Raycon Audition Entry Number 19 Scarred Heart ni Jeliv Giverola. Biniyayaan ng malikhaing kamay si Lolo Ernesto. Nilililok niya ng perpekto ang mga mukha ng tao at nagmimistulang totoo ang bawat isa sa kanyang mga inukit. May isang imaheng makailang beses inuukit ng aking Lolo Ernesto. Sa pakiwari ko ay gustong-gusto niya talaga ang babaeng iyon. Klaro sa baling tataw ni Lolo ang pagsinta sa tuwing nilililok niya ang wangis ng babae. Tinutukoy ko si Lola Pising, asawa niya. Subalit, ipinagtataka ko kung bakit sa tuwing makikita ni Lola Pising ang mga eskultura ay itatapon o kaya ay sinusunog niya ito. Nag-usisa ako kay Lola, subalit singhalang itinutugon niya sa akin. Kasalukuyan kong nililinis ang espasyong pinipestuhan ni Lolo tuwing umuukit siya. Nilibot ko ang aking paningin sa paligid. Nakakalungkot na makita ang dating pagawaang napupuno ng maririkit na eskultura ay hindi na kasing sigla ng dati. Malubha ang karamdaman ni Lolo. Pneumonia at iba pang halo-halong sakit dala ng katandaan. Ayaw niya na ring magpa-ospital. Naging sanhi iyon ng tuluyang paghinto niya sa paglililok. Habang naglilinis ako, napansin ko ang pamilyar na eskultura. Nakatago ito sa may sulok. Binabalot ng alikabok at sa tingin ko sadya ay yung itinago. Hindi pa ito natatapos. Hindi buo ang pagkakaukit sa mukha nito at magaspang pa. Gumapang ang kamay ko sa magaspang nitong pisngi. Sino ka ba? Pakiramdam kong may sikreto sa likod ng eskulturang ito. Ano yung tinitingnan mo, Cynthia? Napalingon ako bigla sa may-ari ng boses. Bigla siyang sumulpot. Ikinubli ko iyon sa aking likuran. Ano po? Wala, Lola. Akmang aalis na ako, subalit mabilis akong pinigilan ni Lola. Hinablit niya sa akin ng eskultura. Susunodin niyo naman po ba iyan? Bakit po? Biglaan akong napatanong dahil sa labis na pagtataka. Tumingin siya sa akin. Aba, bakit ba ang dami mong tanong? Ipaganda mo na makakain ng lolo mo. Galit ang timpla ng boses niya. Lagi siyang galit sa akin. Magkalapit ang loob namin ni Lola noon. Subalit simula nang na-ospital ako, nagiba ang pakikitungo niya. Bigla siyang nanlamig hanggang sa lagi na lang siyang galit. Naiintindihan ko kung bakit. Si Lolo Ernesto kasi ang gumawa ng paraan upang may panggasto sa pagpapa-ospital ko. Tumanggap si Lolo ng sandamakmak na order sa pagpapalilok. Buhat nito, nasobrahan sa pagod si Lolo at nagkasakit. Sinunod ko ang ipinag-uutos ni Lola. Tinungo ko ang silid ni Lolo na dala-dala ang pagkain pagkaraan ng ilang minuto. Sobra akong kinabahan nang naulinigan kong may malakas na paghikbi. Galing iyon sa kwarto ni Lolo. Binilisan ko ang lakad papunta roon. Kusang huminto sa paghakbang ang aking mga paa nang may nagsalita. Siya pa rin, Ernesto. Kailan naging ko? Boses iyon ni Lola. Patawad. Pising. Minahal kita. Pero hindi kung paano mo siya minahal, Ernesto. May pag-iyak sa tinig niya. Pising. Tumigil ka na. Tsaka, Cynthia, huwag mo siyang idamay.
dahil sa nakaraan. Bakit ako napasama sa usapan? Ipinagpatuloy ko ang pakikinig. Tumigil. Araw-araw, ipinapaalala sa akin ni Cynthia na kahit kailan, hindi ako ang una sa puso mo. Kahit sa ngayong malapit ka nang mamatay, siya pa rin. Huwag idamay. Bakit? Dahil ba sa Ernesto? Ernesto! Gising! Nang ibabaw sa tinig niya ang galit na agarang nalinha ng pagkahalong pag-aalala at pagtangis. Kagyat kong pinasok ang silid ni Lolo. Nabitawan ko ang dala kong pagkain. Bumungad sa akin ng walang buhay na katawan niya. Nakayakap si Lola sa kanya, humahagulhol. Lumapit ako. Lo! Gising po! Daya mo naman! Lo! Nagsiunahan sa pagnaog ang aking mga luha. Inugyog ko siya ng maraming beses. Lo! Gising! Biglang nagsalita si Lola. Sana masaya ka, Auring. Hanggang sa huling naramdaman ko, ikaw pa rin ang mahal niya. Nagulat ako, naguguluhan. Po? Tugon ko. Sino si Auring, Lola? Matagal bago siyang nagsalitang muli. Hindi ko inaasahan ang revelasyon sa sagot nito. Si Auring ang kakambal ni Lola. Pakiramdam niya sa tuwing nililok ni Lolo ang wangis niya, hindi siya ang nakikita nito kung hindi si Auring. Parehong inibig nila si Lolo Ernesto. Subalit si Auring ang minahal. Nagkahiwalay ang dalawa dahil nabuntis si Lola. Muli silang nagkita noong na-ospital ako. Naka-admit kami parehong ospital ni Auring. Kaya pala ang laking galit ni Lola sa akin. Naiintindihan ko na. Tumitibok sa katawan ko ang pusong kaagaw niya sa pag-ibig ni Lolo Ernesto. Kaya pala.